Magandang araw sa inyo mga banateros. Finally, maayos na po ang Pilipinas dahil sa announcement ni VP Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang presidente. Hoy! Ngunit, pero datapot, iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil may good news pero may bad news. Naku po, patay. Gago! Patay tayo dyan mga kababayan. Ano kaya yung good news na yan? Yan ang ating pag-uusapan. At ano yung bad news na yan? Naku po, yan ang mas matinding pag-uusapan natin. Gago! Anyway, mga kababayan, simula pa lang, share na kayo kagad, like na kagad kayo kasi para malaman ng taong bayan at talagang ipanawagan natin sa buong mundo. Finally, maayos na ang Pilipinas. Alam nyo mga kababayan na excited ako. Alam mo kung bakit? Nung tayo po ay nangampanya noong 2016 kay Pangulong Duterte, nakita natin siyang pinakamaayos, pinakamagaling at talaga namang naayos niya bansang Pilipinas, di ba? Hindi ito perpekto, ngunit tatapot subalit sa lahat na naging presidente, ito talaga yung masasabi nating maraming nagawa sa ating bayan, di ba? Alam naman natin yan. Ang matindi dito mga kababayan, eto, yung anak niya mas matindi. Yan ang totoo. Walang biro. Marami na ako nakausap ng pag tuwing pumupunta kami sa Davao, marami ako nakakausap na Davaoenyo, lahat po marami. At ang talagang sinasabi nila, bantay kayo pag itong presidente. Talagang yung hinahanap nating kamay na bakal kay Pangulong Duterte, kung medyo nabiting kayo ng konti doon, mas matindi daw ito. Yun ang totoo. Kaya yung mga tulongges dyan, siguradong sasabit na ho yan at wala namang nangyayari dyan. Kung hindi ho talaga sila ay mawawala na ho sa mundo na ito. Maniwala ho kayo sa akin. At marami na rin nagsasabi, alam nyo ba, sa panahon ni VP Sara Duterte, diyan nabayaran ng lahat ng utang ng Davao City. Yan ano daw yan, mga inside information ho yan. Hindi naman masamang mangutang. Lahat naman ng syudad nangungutang yan para sa ikauunlad ng kanilang syudad. Yan naman talaga. Kasi para bagang negosyo yan Diba? Pag wala kang pera, ang Davao City nun medyo talagang sabi nga nila, bagsak talaga yan dati. Puno ng komunista, puno ng rebelde. Pero nung pumasok si Pangulong Duterte, inayos niya ang peace and order. At syempre, kailangan niya rin mangutang para magkaroon ng mga infrastructure at kailangan din niya mangutang para maayos yung mga kailangan dyan tulad ng mga 911 nila. Kailangan yan, di ba? Importante yan para sa isang bansa na maayos yung ganitong klaseng sistema. Kasi kung mula ka sa talagang grabing kapangit na lugar, matindi kailangan mo yan. Ngayon, nung siya po ay nakautang na at marami na siya nagastos na ayos, panahon naman ni VP Sara Duterte. Nung panahon naman ni VP Sara Duterte, yun, talaga nga namang naayos niya at talagang nabayaran po lahat ng utang. At ngayon, nung huling usap nga namin ni Mayor Baste Duterte, tinasabi ko pa nga sa kanya, Mayor, kasi nakikikwento naman natin, di ba? Alam mo naman nating lahat na walang pondo, walang budget na binibigay ang national government sa Davao kasi pinag-iinitan nga So hindi talaga binibigyan. Sabi ko, Mayor, paano kayo nakakapagpatayo dito? Paano yung napapaayos to? Kasi ang linis, ang ganda, parang Singapore, parang Japan. Di ba ganun katindi? Paano mo naayos, nabibigyan na tong kagandahan ng Davao City, wala kayong budget? Ano sabi niya? Hindi, walang ganun. Wala yung tawa. Ang sabi niya, simple lang, kami ay may mga investor. Dahil yung sa kagagawan na rin ng kanyang ama at saka yung kanyang anak na si VP Sara Duterte, marami kami investor. Naniniwala sila sa syudad, naniniwala sila sa pamamahala ng Duterte. At dahil doon, maraming pumapasok na investment. At dahil doon, meron ngayong pera ang Davao City. At ginagamit kasi ng tama. Yun ang importante doon. Alam mo, ang lahat ng syudad sa Pilipinas, ginagamit, may pera naman. Hindi lang ginagamit ng tama. Ang Davao City, ginagamit talaga ng tama. Napakasimple ng pamumuhay ng mga Duterte. Si pangalan nito, si Basti nga, mas maganda pa ang mga sasakyan namin Hindi, biro lang, walang ganun.
Hindi, totoo. Yung sa kanyang sasakyan, simpleng pick up lang. Parang sa tatay niya, parang talaga siya ng tatay niya. Makikita mo talaga, napakaganda ho ng Davao City. Ngayon, eto na mga kababayan. Pero ang pinakamatindi daw talaga dyan, hindi, matindi naman ho si Baste. Pero talagang pagdating sa, alam mo yung pamamahala, kamay na bakal, ay talaga daw si VP Sara Duterte. Malupit daw ito. Napakagaling daw talaga nito. Parehong-pareho sila ng kanyang ama. Kung hindi, sabi nga ng kanyang ama, mas matindi pa nga daw ito eh. Di ba? At pareho sila. Kahit si Basti, ganyan din. Tapos sinabi ko pa nga kay Basti, Basti, paano kung ang panahon na magsabit, ikaw naman ang sumunod na tumakbo? Tatakbo ka ba? Sabi ko, ayoko. Sabi niya, ayaw niya. Pwede ako na lang. Sabi ko, hindi, ayaw daw niya. Sabi ganun. Pero sabi nga, eto, yung nangyari kay VP Sara Duterte, pakinggan ninyo. Kasi dito ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nagkaroon ng realization si VP Sara Duterte. Kasi yung iba hindi nare-realize kasi meron ako na panood na balita, parang tanga lang eh. Sorry pero ganun talaga eh. Tinanong pa kung ano daw ba ang dahilan ng kanyang pagtakbo at pag-announce bigla-bigla. Sabi ko, tangina, kakatapos lang nung press con, hindi mo naintindihan? Tatanong mo pa kung bakit siya tatakbo? Ang ganda nga ng paliwanag eh. Wala ka lang siguro talagang utak kung sino ka mang media. Ayoko na lang, hindi ko na ipopost dito kasi talaga ito mga journalist sa media, tanga lang din eh. Alam mo, ito papaliwanag ko sa inyo kung bakit talagang napagtanto ni VP Sara Duterte ang tumakbo. Ito. Actually, yung una, live press con. Pero naglabas din siya, same statement, same na sinabi niya dito sa video na ito na live play natin kasi mas maganda audio nito eh. Baka makapiright pa tayo dyan, oo. Wait nga, ang tagal nung play. Oops. Ito na. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was Yan pa lang, alam ko na. Alam na nating lahat. Yung media lang siguro ni nakakaalam. Ano ba ibig sabihin yan? Yung Proverbs 19:21, "Many are plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Alam mo, sa buhay, marami tayong plano. Ito, gusto natin, ito, plano. Ako nga, plano ko na mag-singer eh. Pero hindi nangyari. Hindi, totoo. Ang plano ko talaga, hindi singer. Sorry loko-loko nyo. Ang plano ko talaga, maging magaling na musikero. Magaling na as in tumutugtog sa Araneta, sa Kingdom, ganun. Yung mga ganung kalalaki. Plano ko yan kasi drummer talaga ako by heart. Talagang ako ay isang drummer. Bata pa lang ako. Pero eventually, hindi pala yun ang natupad sa aking buhay. Di ba? Naging iba pala ako. Naging isa pala po akong poging vlogger. Pag ganun. Gago! Hindi. Naiba yung aking direksyon ng buhay. At nagsimula ito because of a tragedy, which is the tragedy of the COVID-19. Yeah? Yun ang dahilan. Kaya tayo naging vlogger na ganito. Ano ba't niya sinabi ito? Kasi alam nyo, ito walang biro ito. Ayaw niyan tumakbo ng presidente. Ever since. And hindi ho yan yung katulad ng mga ibang politiko na ayaw tumakbo tas biglang tatakbo. Hindi ganun yan. Talagang siya ayaw niyan tumakbong presidente ever. Talagang ano siya. At even in the inner circle, kasi meron din naman po tayong kaalaman ha. I'm not saying na I am inside the inner circle ha. Meron talaga ako na hanggang pinipilit pa siya. Kaya bumulaga ito eh. Etong video na to binulaga lahat. Maraming pumipilit sa kanya. Marami talaga. Ayaw niya. Kasi na siya, na-disappoint na siya. Na turn off na siya sa gobyerno. Na-disappoint na siya na
na ganito ang ano. Pero, alam mo, ito nga yung prayer ko eh. Yan din yung sinabi ko kay Baste. Si Baste ayaw. Sabi niya, bakit siya magtatakbo eh, ito na nga lang pagiging mayor niya, ang dami niyang give up. Di ba alam naman natin si Baste, serper yan, banda yan. Alam mo, ito walang biro ito. Hindi, kikwento ko lang sa inyo para maunawaan ninyo kung ano talaga yung pinanggagalingan nila. Si Baste, nung nagkikwentuhan kami, di syempre, lahat na ng topic na pagkwentuhan namin, sa haba ba naman ang kwentuhan namin? At syempre, may konting, alam mo na, masarap na makalan doon. Syempre, yung kwentuhan namin, malupitan yan, di ba? Tapos humirit pa si Sir Jack. Alam mo ba, Mayor, ang earth ay flat. Tang inang yan, no, sabi ko kayo, Sir Jack, sabi ko, baliw ka nga. Nabiro lang ha. Akala ko, walang alam si Basti tungkol doon. Kasi may mga teorya-teorya. Alam mo, alam niya lahat yung teorya doon. Alam niya. Pero ito matindi. Nung si RJ na, kilala niyo si RJ, Banatero, si paring RJ, i-follow niyo rin yan, napakalupit niyan. Magaling pumalo-palo yan. I mean, pumalo-palo. Iba pala yung palong ganon. Ganon. Drummer kasi yan eh. Napakalupit na drummer niya. Mas malupit lang ng bahagya sa akin yan. Magaling na drummer yan. So maraming musikero talaga si paring RJ. Ang dami niyang alam sa music. Nung nagsimula na magsalita si paring RJ ng music, nung kausap si Sir Jack, nakaganyan si Baste. Lahat niya ang earth kasi ganito eh. Ito. Pero nung nagsalita na si RJ tungkol sa banda, lahat ng banda pinag-usapan na nila. Pag ano na si Mayor, sabi ni Basti, talagang ang dami niyang alam. Dami. Ako musikero ko eh. Ang dami ko nang alam sa music eh. UP College of Music ako eh. Ang dami kong alam. As in, sobrang dami kong alam dyan. Pero grabe yung alam ni Basti tsaka ni RJ. Nung nagkwentuhan na sila, out na kami. Kamot-ulo na lang kami. Di na namin alam mo, kaya doon ko napansin na sobrang yung musikero, yung art side ni Baste na andun. Pag pumasok ka sa kanilang isa sa mga room nila doon, lahat ng klase ng instrument na andun. Mga gadget, yung mga maliliit lang na gadget, alam mo yung mga effects dyan. Ganun siya yung puso niya, yan ang talagang hobby niya, yung pagiging musikero, singer, gitarista. Ang lupit. Alam nyo, dito ko napagtanto. Dito ko talaga napagtanto kaya sinabi ko sa kanya, Mayor, paano kung darating ang panahon kayo ay tawagin ng taong bayan para sumunod na presidente? Nasagot niya talaga, ayaw niya. Mas gusto na lang niya magbanda. Ganun talaga. Parang ganito kay BP Sara Duterte. Bakit ko pinasok yun? Parang ganito rin. Si BP Sara Duterte, ayaw niya. Ayaw niya talaga ever since. Hanggang kaduluduluhan itong mga nakaraang araw, ayaw niya talagang tumakbo. Sinasabi niya na yan sa mga close niya na mga tao. Talagang ayaw niyan tumakbo. Ang gusto niya, matapos na lang to, makapagpahinga na at asikasuhin na lang yung tatay nila. Kasi yun naman, alam mo, kung ako din naman eh. Di ba? Kung ako din, kahit ganyan ako kataas, pero yung tatay ko nakakulong, I will give up everything. Di ba? I will give up everything to take care of my father. Eh, syempre, hirap din siya. May katungkulan siya, tas kailangan niyang pumunta doon. Di ba? Kamag-anak lang ang pwedeng. Hindi naman pwede yung iba. Lalo na mayor, isang congressman. Mas yun eh. Mas iba yung job. Kasi ang vice president, parang lang yan, spare tire lang yan. Pero ang mayor, kailangan kasi nakatutok talaga. Lalo naman ang congressman, meron silang attendance doon, di ba? At opposition pa si Congressman Pulong. So si BP Sara Duterte, gusto na lang niya talagang alagaan ng kanyang tatay. Siyempre kung ikaw nga naman yun, matanda na yung tatay mo at talagang, alam mo yun, anytime. Hindi ko naman wini-wish at tayo ko i-wish yan. Pero anytime, di ba? Pero yun talaga ang gusto niyang gawin. Pero dito sa sinabi niyang Proverbs 19:21, nagplano siya. Ito na yung plano niya eh. Alam ko, naramdaman ko yung plano niya na ayaw niya na magpahinga na lang muna. Grabe yung... Kasi ditong panahon, ito, for the past 3 years, grabe yung stress sa kanya, sigurado ko. To the point na lumuluso pa siya, to the point na gano'n na siya, nagalit na siya, di ba?
Ganun katindi yung pressure sa pamilya niya. And ramdam namin yan pag nakikipagkwentuhan kami sa mga kapamilya. Ramdam namin na yung stress. Kaya ayaw na niya. Pero because, sabi nga tayo nagpaplano. Pero ang Panginoon ang nagtuturo at nagbibigay sa atin ng daan kung ano talaga yung purpose niya. And ladies and gentlemen, because of this, dito ko na-realize na God has a purpose talaga in everything. Even sa pag-unity team niya kay Marcos. Kung alam nyo lang, ayaw niya talagang tumakbo. Pinipilit siya ng mga tao noong 2022. To the point na kaduluduluhan, di ba? Tayo, nag-rally ko dyan. Nagpunta pa ako dyan sa may Sofitel pa dati, yung bukas pa kasi doon magfa-file Nagpunta pa ako dyan para talagang tumakbo. Ayaw niya talagang tumakbo. Pero if for some reasons, kailangan niya tumakbong vice at tulungan si Marcos noong time na yun. Ako, hindi ko sinuportahan yun You know that, hindi ko sinuportahan yun. Lahat ng Banateros, except si Jack. Dahil bago lang naman si Jack. Hindi namin sinuportahan yan. At nung nag-vice na nga siya, marami nag-question, including me. Pero may purpose po pala ang Panginoon doon. Even, sabi ko nga sa inyo, sa buhay natin, Romans 8:28, even if we fail, diba? The goodness of God, the love of God will always prevail. Dahil itatama niya dun sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Itatama niya yung mga pagkakamali. God uses the mistake of BP Sara Duterte to join BBM to convince her you have to run next time. You have to fix your mistake. Take that responsibility. And she took it. Ang lupit mga kababayan, sabi ko, eto na yun. Eto yung tinatawag na God moves in a mysterious way. Kung hindi talaga kumilos ang Diyos sa kanya, sa puso niya, hindi tatakbo itong alin to. Alam mo, hindi lang namin sinasabi Hindi lang namin sinasabi pero alam na namin hindi siya tatakbo. Marami na sa mga talagang may kakilala, hindi siya tatakbo. Ayaw niya talaga. Kaya nga kami nung pinag-uusapan namin, yung paano na, sino nang tatakbo? Ayaw niya Pero ito, gumalaw ang Diyos sa puso ni Madam BP Sara. Never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life isn't like any other. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. Sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tad-tad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Mga kababayan, Lupit no? Alam niya yun. May inside information siya na pag siya umalis ng gabinete, di ba kaya nga naalala niyo yung kwento niya? May kinuwento siya na kinausap siya mismo ni Marcos na wag umalis. Di ba? Malamang kasama yun dun. Pag umalis ka, i-impeach ka. Hindi ko lang siyempre masabi kung ang nagsabi sa kanya noon si Marcos o yung pinsan niya. Di ba? Kasi alam naman natin yung pinsan niya talaga ang nagmamaniubra dyan So alam niya na yun, na noon pa lang. humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Ma'am, we forgive you. But we do not forget. Kita niyo yung daliri kong yan? Gago! Ma'am, we forgive you but we will not forget. Anong ibig kong sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, you really have to run. You have to fix the mess of your previous partner na si Bongbong Marcos.
Eh, yun naman talaga ang ginawa niya. Kaya nga tatakbo na siya. Ikaw naman, banat bay, nangaano ka eh. Gago! Nangaano ka, sinisisi pa eh. Hindi. Sandali, di pa ako tapos. Nangungunahan, nababasa ko yung isip ng mga manunood eh. Sabi na, kita mo na nga tatakbo eh. Oo nga po, ang ibig ko lamang pong sabihin. Madam VP Sara Duterte, eto, unsolicited advice, but no matter what, we will support you, the Banateros. But one, talagang tayuan yan, natatakbo kayo. Na-realize naman niya na kailangan niyang ayusin yung bansang sinira ng presidente na kanyang kinampihan. Maraming salamat po. Thank you very much that you realize that, and because of that, aayusin yung bayan namin. Thank you very much, madam. You are the best. Pero ito ang pero. Pero sana natuto na po kayo that no more Marcos in the government. Please lang po. Please lang. Do not choose Amy Marcos as your tandem. Madala na po kayo doon sa una. 'Di ba? Matatamis din naman ang salita ni Marcos doon sa inyo na hindi papadala, pinangako hindi papadala si sa dahig. Ang dami niyang pinangako na hindi sinunod. You hindi mo alam yan that time. You are convinced at that time that kakampi niyo si Marcos. Maybe now, you are convinced na kakampi mo si Senator Amy. Pero parang awa nyo na. Matuto na po kayo noong 2022. Nag-sorry po kayo pero sana po hindi na ulitin na gawing Vice President si Senator Amy. Marami hong madidisappoint. Marami na nga na-disappoint nung panahon na 2025 election, senatorial election. We understand kung bakit nyo pinili siya noon in a point. We understand that. Pero marami siyempre nalungkot. Dahil yung masakit sa amin, mga tunay na mga Duterte supporter, na ang isang minahal naming Pangulo, Presidente, binigay ang buhay, ay pinadala ng isang Marcos. Even if sabihin nila na magkaiba sila, ano pa rin yan? Marcos pa rin yan. Blood is thicker than water, ika nga. Marcos pa rin yan. Kahit pag ikot-ikutin mo ang mundo na ito, Marcos pa rin si Senator Amy. Kaya sana po, pakiusap lang, wag nyo naman sana siyang gawing partner na Vice President. Ang dami naman pong pwedeng pagpilian dyan na magaling. Wag naman po sana siya. Pero kahit piliin nyo siya, ang Banateros ay susuporta sa inyo lang. Yun lang sa amin. Vice President Sara Duterte hanggang Vice President Sara Duterte for President hanggang kaduluduluhan. Yan ay, that will be, kung sinong bumangga sa inyo, babanggain ng Banateros. Tatak niyo yan, ma'am. Nakaukit na po yan sa aming puso. Sa pamilya Duterte lang kami. Pamilya Duterte. Sa inyo lang, ma'am. Sa inyo lang. Sa inyong magkakapatid lang. Yan ang aming loyalty. Kasi naniniwala kami sa pinaglalaban ninyo. Naniniwala kami sa pamamahala ninyo. Kay Baste, naniniwala kami sa pamamahala din niya. Kaya nga ang ganda-ganda eh. Di ba po? Huwag nyo na sanang isama si Amy. Please lang. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Iyon. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Nako. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad
kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa... Eto, sa mga medyang bobo, makinig kayo. Unang dahilan niya kung bakit siya tatakbo, number 1, di ba? Hindi naman niya talaga pinlano. Sa tingin niya, na-realize niya na ang Panginoon ang talagang tumawag sa kanya dito na tumakbo. Through her mistake, yung inalagay niya si Bongbong Marcos at pinromote niya, kaya nagulo ang bayan. Yun ang isang dahilan, unang dahilan. Pangalawang dahilan kung bakit sinabi niya na ngayon ito, dahil magiging easy target din naman siya. Diba? Alam naman natin sinasabi nga niya yung mga nag-a-announce ng nauna, tinatarget na kaagad. Siya, katutungtong palang Vice President, tinarget na kaagad. So wala nang difference. Bakit pa siya hindi magsasalita? So yun yung pangalawa niyang dahilan. Mga media, ituturo ko na sa inyo. Kasi medyo bobo yung iba sa inyo dyan Tuturo ko na kung bakit siya tatakbo. Ayan na nga, binibigay niya na nga yung dahilan Katagang in aid of legislation sa pagkidnap ng aking ama. Hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Yun. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Tama yan, madam. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. Yun. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw Tina-translate ko nga wala sinasabi. na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Grabe yan. Instead, I offer my life, Yan. strength, Yan. and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at Yun. malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Yung palakpakan. Ay, ay, ay. Paano na? Finish na. Tapos na mga kababayan. Finish na. Finish na laban. Nag-iiyakan na nga ngayon yung mga kalaban niya Tingnan niyo yung mga reaction. Nag-iiyakan. Totoo. May papakita ko sa inyo. Nag-iiyakan yung mga reaction ng mga hindot. Alam mo, ang linaw dyan Ang linaw ng dahilan niya kung bakit talaga siya tumakbo. Una, talagang nasira Dahil kita mo yung kwento. Kita mo yung kwento ng... Ito kwento, sabi ko nga siya yung kwento ng Panginoon to Kwento to ng Panginoon. Bakit? Ito ipapaliwanag ko sa inyo na maigi. Sabi nga nila, yung maliit na ilaw, mare yung kandil. Kandol ba? Magkandol. Diba? Hindi mo mapapansin yan sa maliwanag na ilaw. Magsindi ka ng kandol dyan. Hindi mo mapapansin yan pag maliwanag. Ano pa gagawin? Hihipan pa yan para mamatay. Bakit? Walang silbi. Tama, mali. Pero dahil namatay ang ilaw, nagkaroon ng kadiliman, konting ilaw lang.
mga kababayan, talagang magigising ang tao. Candle, isang candle lang. Pag sindi mo lang ng candle na ganyan, sigurado ka, maliliwanagan ang lahat. Yeah? It's a simple candle. God allowed us through the darkness so His light to be seen. Minsan kasi mga kababayan, hanggang hindi tayo dumadaan sa matinding pagsubok, matinding sa buhay natin, hindi na natin nakikita ang Panginoon. Tama, mali. Sometimes when we are too successful, no need for financial, pagka talagang tayo ay masaya, hindi naman natin naaalala ang Panginoon. Tama, mali. Kaya nga tayo dumadaan sa problema at hinahayaan ng Panginoon yan so that we would realize that we cannot live by ourselves. We have to hold on to God, our Creator. We need that. That Creator would give His light to us. Yun ang dun. So ibig sabihin nun mga kababayan, pag nakita na natin na tayo'y lugmok, ang dilim na ng paligid natin, ang dilim na ng buhay natin. Di ba? Doon lang natin napapansin na andyan pala ang Panginoon, ang ilaw. Hindi niyo ba napansin? Di ba? Nung panahon na sinilang ang Panginoong Hesus at bakit star? Alam mo yung bakit star ang naggabay. Yeah? Pwede namang uwak. Hindi, wala namang uwak na. Pwede namang, alam mo yun, bat. Maraming pwedeng ways. Why would God allow a star in the middle of the darkness? Kasi at that time, they were in darkness eh. Ang Israel noon, di ba, nasa ilalim niya ng ibang bansa. Pamumuno ng ibang bansa. And they need a Savior at that time. When the Savior was born, ginamit ng ilaw ng bituin. So anong ibig ko lang sabihin dito? Simple lang. Kung hindi dumaan tayo sa pamamahala ni Marcos, we wouldn't realize that we need VP Sara Duterte. Maybe for us, Duterte supporter. Maybe for us, we know. Pero marami pang iba na, syempre, hindi naman sila Duterte supporter. At that time, hindi ganun ka, syempre, nasa tatay eh. Yung mandato ba, yung appeal, lahat na kay Pangulong Duterte. Alam natin yun. Napansin ko yun mga kababayan. Hindi ako nagbibiro Eto no sa Hong Kong, yung last day ni Pangulong Duterte bago siya ikulong. Dumating si VP Sara Duterte. Sa Hong Kong to grabe yung response ng tao. Talagang grabe. Umakyat pa siya dun. To the point na pinababaan na ata siya ng security ng China nun, ng Hong Kong para, ma'am, nagkakagulo na, daming tao. Pero nung dumating si Pangulong Duterte, kung ano yung response kay VP Sara Duterte, doble. Hanggang buong kalsada. Alam mo yung Hong Kong at that time, na-shock. Talagang na-shock sila kasi kahit ilang alam mo yun, kasi ako nung time na yun, nawawala yung passport ko, talagang nag-ikot ako. Kahit saan ka pumunta, naandun yung mga Pilipino. O bakit ba, si Presidente, kamusta na, nanyan na. Punta talaga sila, tumatakbo pa talaga sila para mapuntahan si Pangulong Duterte nung dumating. Nayanig talaga yung buong Alam niyo yan, yung mga naandun na taga Hong Kong. Nung si Pangulong Duterte na grabe. Hindi ko sinasabing walang si impact si VP Sara Duterte. Pero kung i-compare mo kay Pangulong Duterte, ibang klase. Alam mo yun, iba. Pero ngayon, ito nangyari na to. Hindi ko sinasabing nalaos na si Pangulong Duterte. Pero kailangan niya kasing ipasa yung mandato, yung anointing ba? Kailangan yan And because of what happened now, what happened ngayon sa ating bansa, yung kaguluhan, korupsyon, criminality na nakikita natin with our own eyes. Nakikita natin patayan dito, patayan doon. Nakita natin yung dilim. At ngayon nakikita natin etong magiging susunod na presidente natin si VP Sara Duterte. Talagang magsasaayos nito. Kasi alam natin kung gaano siya katikas Isipin mo sa tindi ng pagbanat sa kanya. Umangat, bumulusok pataas ang kanyang trust rating. Saan ka nakakita ng ganun? Araw-araw ka sinasabihan ng putang inang confidential fund.
minamak ka ng mga media na piatos-piatos. Daan, kaliwat kanan ng fake news kay BP Sara Duterte, lalo na yung nakaupo sa Malacanang na palengkera. Putang inang yun. Hindi ko na sasabihin kung sino yun, ha? Oh, wala akong binanggit na pangalan. Maraming palengkera dyan sa Malacanang. Araw-araw siyang binabanatan ng fake news eh. Di ba? And yet, bumulusok pataas. At yung mga naninira sa kanya, administrasyon ni Marcos, bumulusok pababa. Saan ka nakakita nun? You know why? You know why? Big factor kasi yung pagbanat sa kanya. Lahat ng kasiraan sa kanya, big factor yun. Tapos, nakikita ng taong bayan, yung naninira sa kanya, talagang tarantado. Saan ka nakakita? Without doing anything. Kaya sabi ko sa inyo, this is a miracle from God. Without doing anything, imagine niyo, without doing anything, wala talaga siyang ginagawa na panlaban sa mga Marcos. Di siya nagsasalita. Binanatan siya ng binanatan. Ano nangyari? Lumubog yung bumabanat sa kanya. Without saying anything. Sino nagmalaki ng flood control project? Yung presidenteng bumabanat sa kanya. 5,500. O, anyari. Nga. Kinabukasan. Baha. Anong tawag mo dun? Kamay ng Panginoon yun. Totoo, hindi ako nagbibiro. Kamay na ng Panginoon yun. Sino magkokontrol ng baha at tubig? Di ba? Tapos after nun, SONA. Bumida-bida na naman. Mahiya naman kayo. Di ba? Ano nangyari? Sumunod. Naglabasan at tinuro siya. Oo, they're trying to control na hindi siya maturo. Diba? They're trying to control. Pero ano nangyari? Mismong kanyang inilabas na ICI, tangina nag-resignan. Alam mo na yung pinapahiwatig eh. Alam mo na talaga na may pinapahiwatig na, uy, mga taong bayan, meron isang presidenteng si Raulo wala talagang ginawa sa inyo. At eto, meron akong isusunod. Alam mo, yan yung isang bagay na sabi ko, grabe rin, no? Kasi hindi po ako simpleng tao na basta lang nagpapadala sa mga politiko. Hindi po ako ganun. Ako talaga binabasa ko. I try my best to discern the movement of God in our country. The movement of God in the entire world. What is happening. I really believe. Kasi lahat po yan nakaukit na eh. Lahat po yan nakasulat na. We just have to understand and learn from God's plan. Para tayo ay alam natin ang gagawin natin, how to survive. Kasi in the last days, pahirap ng pahirap. Kaliwat kanan na ang lumalabas na prophecy na talagang pahirap na ng pahirap ang mundo. Pero kahit papaano, merong magtutulong at magdudulot ng liwanag. Kasi nga, para saan? Para ma-realize ng mga tao na kailangan nila Diyos. Anong ibig ko lang sabihin nito, mga kababayan? Ito nangyaring paglubog sa ating kahirapan na to, ito'y panandalian lang. Diba? Panandalian lang at dahil nga po sa nangyayaring ito, meron isang tutulong sa atin. Sino yun? Si BP Sara Duterte yun. Diba? At yan, nakita natin, mismo ang Diyos ang gumalaw dyan. It's a testimony, diba, to stick with the truth and justice, and God will help you. Ito'y halimbawa para sa atin. Lesson sa atin to. Tutulong ang Panginoon basta tayo nandun lang sa katotohanan. Kaya marami sa atin, di ba, sabi ng iba, nagwi-wish na sana may mangyari sa presidente. Ako, ayoko yun. Sabi ko nga, that is not God's way of handling things. Hindi ganun ang Panginoon. Kung may mangyari man sa presidente, kagustuhan na ng Diyos yun. Pero hindi ko dapat, as a person, hindi ko dapat i-wish yun. Di ba? Hindi ko dapat i-wish yun. Pero ako, naniniwala ako may gagawin siya, ang Panginoon. At ito na nga yun. Ginising niya ang diwa ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente. Pero ngunit tatapot subalit, may umi-eksena naman kagad. Sana naman talaga. Ma'am Sara Aimee daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang naman. Sir, si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo.
Grabe, no? Nagparinig na kaagad. Ano? Running mate daw running mate niya daw talaga. Ang bihira, oo. Di ko alam kung anong aanuhin ko dito. Pero kasi hindi talaga eh. Kailangan ipaliwanag talaga sa akin to kung sakaling kukunin eh. Hindi ko sinabi ipaliwanag ni Bibi Sara Duterte. Ipaliwanag sa akin at iparealize talaga sa akin ng Panginoon kung bakit ito kung sakaling kukunin. Hindi ko kasi ano pa rin ito eh, Marcos pa rin ito eh. Kahit magkaiba sila ng style, parang kami magkapatid, magkaiba kami ng style, di ba? Siya maraming asawa, joke. Ako wala. Joke lang. Hindi, kung siya gano'n ang style niya eh. Ako iba, style ko. Di ba? Magkakaiba tayo ng style eh. Pero, pag sa kagipitan na, definitely, kahit anong mangyari, I will be on the side of my brother. Ano mo na, pagbalibaliktarin mo yun. I will be on the side of my brother. Dito, paano pananagutin si Marcos kung sakasakali in the future kung nandito to as Vice President? And mahina naman ito eh. Sa totoo lang, mahina ito. Hindi totoo yung solid north. Di ba si Chavit na nga nagsabi? Hindi totoo yun. At no na rin ito. Ang taong bayan, basta Marcos ang narinig, pinandidirian na talaga. Hindi ito makakatulong sa kandidacy ni Vice President ni Inday Sara. Hindi ho ito makakatulong. Hihilahin ito pababa. Maraming pwede diyang makatulong sa Vice Presidency, sa presidency ni VP Sara Duterte. Ito, wala. Sirang-sira ang Marcos eh. Ang salitang Marcos, sirang-sira na. Ayaw na nila yan. At saka imagine ninyo ha. Ito kaagad, nababasa ko na yung mga sasabihin ng tao eh. Di ba VP Sara Duterte, nagsorry kami noon. Nagsorry ka dahil kinuha mo si Bongbong Marcos? Kung nagsorry ka pala, ba't mo kukunin ngayon si Amy? Marcos din yan. Yan kaagad ang isasabihin ng tao eh. So, maki-question sincerity ni VP Sara Duterte doon. Sigurado ko, ako hindi ko iniisip yan dahil yan ang gusto ko. Pero yan kasi ang kaagad na naririnig ko sa mga tao. Another Marcos? Nabudol nyo na nga kami noon. Malabo eh. We need new, fresh politician sa Vice President. Yung walang pangarap. Kasi pag Vice President mo, may pangarap din maging presidente, delegates ka dyan. Yung magiging katandem. Ako nga sana kung magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, dapat palitan na ang konstitusyon. Ang sino man ang manalong presidente at vice president, dapat matik yan. Kung presidente mo ang nanalo, kasi dati ganun eh, matik yung vice president mo mananalo. At yung vice president mong mananalo, hindi po pwedeng maging presidente. Hindi po pwedeng tumakbong presidente. Pero yung maging presidente, syempre function niya yon. Pag may nangyaring hindi maganda sa presidente, siya ang papalit. Pero pag naging vice president ka na, hindi ka na, disqualify ka ng tumakbong presidente. Para hindi ka nagbibuild ng pangalan mo during the vice president. Gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Basta sunod-sunuran ako doon. So open. Madam VP, sunsurunan lang sa inyo. Please lang po ha, huwag niyo pong yan. Masisira o... Ma'am. Open to VP. To be a Hindi siya VP. nag-announce. Saya muna siya. Kayo talaga. Pero kung yung kanya announcement na yun, anong tingin nyo magiging epekto nito? Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin china-charge. Talagang ang tao galit na at naghihirap. Kaya maganda na kahit papano meron tayong pag-asa, meron tayong pinanghahawakan. So, yung considering running for VP?
Come, let's go. Pero kung pipiliin po kayo ni VP Sara, ma'am, kung pipiliin kayo ni VP Sara, Thank you. Maraming salamat. isusulong daw nila Senator Robin ay Sara ay girl power daw, ma'am. Pasaway si Robin. Ay, nako Robin ha? Hindi. Ako kasi may hinala eh. Ano lang din ni Robin ito kasi, di ba ang tinutulak is VP Sara Duterte, Robin Padilla. Siguro, inaano niya na para wag naman mapunta muna sa kanya. Tsaka alam ko din, ayaw din ito talaga eh. Gusto lang nito maayos yung konstitusyon natin eh. Sir, maybe get your reaction lang, sir, dun sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang presidential bid. Will you be supportive of her? Of course. Siyempre naman. Oo. But 1,001,000,000%. But isn't it too early, sir? May mga nagsasabi pag maagang magdeklara, baka... Marami na kasing maagang nagdideklara. Di ba? Siguro. Bakit naman yung iba nung nagdeklara wala namang reaksyon? Sir, kung kukunin kang DC president, Hindi, yun ang BP ko, si Aimee. pero open kayo na maging running mate? Hindi po, si Aimee ang gusto kong Ano ako Sara Aimee ako I mean as VP, sir, yun ang tinutulak niyo. You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sir, yung Sara Aimee tandem, napag-usapan nyo na po yan sa TV. Wala. Ako lang yun. Ako lang ang may gusto. Actively, sir. Isusulong nyo po actively. Oo, lahat. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara Aimee. Reconciliation ako. Sir, ano po na mag-meetingan sa minority? May caucus po, may meeting yung minority. Lagi naman kaming ganyan. Kasi ngayon, parang Monday, di ba? Kasi ano tayo nun? Holidays. Napag-usapan yun sa ICC, sir. Sino po? Napag-usapan po yun sa ICC. Siyempre. Ano po yung pwede nyo? Siyempre, ang gusto namin, dumaan muna sa korte ng Pilipinas yan. Hindi po pwedeng ako lang naiinis ako pagka sinasabing dinidiktahan tayo ng foreigner. Ito, yan muna ang topic natin yung kay Senator Aimee. Tingnan naman natin ngayon yung mga reaction ng mga hindot. Pino na ng ilang kongresista ang timing ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa presidential race sa 2028. Para sa detalye, may Express report si Marian Enriquez. Marian, kahit nga itong mga nagko-cover pala sa OVP, kinagulat yung announcement ni VP today. So ano ang sinabi ng mga kongresista dyan tungkol sa timing nga? Rules, pawang pananakot at kalkulado ang timing. Yan ang banat ng Makabayan Bloc matapos nang i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Pinuna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang timing ni VP Sara. Bakit parang takto raw ito bago talakayin ng Kamara ang nakahaing mga impeachment complaint laban sa kanya? Matatandaan din na sinabi noon ng Vice na sa third quarter pa ng 2026 siya mag-a-announce sa kanyang plano sa 2028. Tingin tuloy nila Tino, paninindak ang ginagawa ng Vice sa Bakit mga kaya kongresistang paninindak? planong suportahan ang kanyang impeachment. Diet din ng Makabayan Bloc, huwag na raw magpabudol sa mga gimmick ng mga Duterte. Dapat sagutin na lang daw ng Vice kung paano niya winaldas umano ang nasa 612 million pesos na pondo ng taong bayan. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co. Well, malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi obra yung ganyang mga gimmick. Bakit kaya matatakot? Anong tanga-tanga naman ito? Sorry ba't matatakot? Dapat nga nilang mas lalong i-impeach Di ba? Alam natin na si VP Sara Duterte sa Serbia yung pinakamataas. As in yung mga nasa baba, olat. So ngayon na nag-announce na siyang presidente, natatakbo siyang presidente, di ang talagang last resort nila, i-impeach siya para hindi makatakbo, ma-disqualify. Ang labo naman ng analyzation mo, basta ka lang makapagsalita dyan. At malalantad muli ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds.
this is a distraction. Providing intention Confidential funds, sinagot na nga ng COA. Ang tanga-tanga nyo talaga. na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Bakit? Kung pag-announce niya pa, kung sakasakali, ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng i-impeach. Ano ba namang katangahan yun? Sa kabinete, kahit At laman alam sa ko na, kanilang impeachment complaint laban sa Vice. Mula- Kumpiyansa sila na matutuloy hanggang impeachment trial ang reklamo laban kay VP Sara. Tingnan mo, baluktot na mga pag-iisip nito mga to, no? Sigurado daw sila, kumpiyansa silang matutuloy yung impeachment. Oo. Eh yun naman pala eh. Asan ang pananakot dun? Bakit matatakot? Mas magkakaroon nga ng motibasyon eh. Eh kung ako yung kalaban, kunwari, ako yung kalaban ni VP Sara Duterte, ay tang-ina, nag-announce na. Maglalabas pa ako lalo ng pera. Oh, para ibigay sa mga congressman, oh, impeach nyo to ha. Oh, sa mga senador, oh, impeach nyo to. Kasi alam na nila yung next move. Sa katunayan, yung ginawa ni VP Sara Duterte, kung titingnan mo yung strategy na yon, medyo hindi siya conventional. Hindi siya pangkaraniwang strategy. Bakit? Hindi mo dapat talaga sabihin yung plano mo eh. Kahit sa amunting ng motivational book, business book, you never tell your plans. Kasi diyan kayayariin ang kalaban sa plano mo. Eh ngayon, sinabi mo na. Talagang they will use all the resources para ma-impeach si VP Sara Duterte, at kung hindi man siya ma-impeach, eh may gagawin masama sa kanya. Nag-ano siya dito, nagbukas siya ng defenses niya dito, delicates yung ginawa ni VP Sara Duterte. Eh kaya lang matapang talaga yung ali. Maano talaga, iba talaga ang level ng katapangan niya eh. Oh, di ba? Kaya alam mo, sablay itong mga itong mga makakaliwa na to. Narito ang pahayag ni Gabriela Partilles Representative Sara Elago. Yan talaga dito sa mga miyembro ng Kongreso na ipakita nila yung kanilang pagiging tapat dun sa sinumpaang tungkulin na magsilbi sa interes ng taong bayan at hindi yung mga pansariling interes. Sa ngayon ay inaabangan pa natin kung kailan nga isasalang sa order of business at i-refer sa House Committee on Justice ang 3 impeachment complaints laban kay VP Sara. Hanggat hindi pa ito nare-refer ay maaari pang mag-file ng reklamo laban sa Vice. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe. Ayan ha. Alinaw po niya mga kababayan. So sana po ay mas maintindihan pa po natin ang nangyayari. Ito pa. Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo. Sorry, di pala. Ito pala. Naghahanda na rin ang mga miyembro ng United Opposition kung sinong ipangtatapat na standard bearer kay VP Sara Duterte. At para sa detalye mula sa Senado, nasa linya po ng telepono si Mean Los Baños. Mean, may epekto ba itong pag-anunsyo ngayon ni VP Sara sa pagpili ng oposisyon sa kanilang manok para sa 2028? Yes, sir. Nakatutok na raw ang mga miyembro ng United Opposition sa pagpili ng kanilang mamanukin sa 2028 presidential elections. Pero hindi raw nababago ang kanilang timeline sa pag-anunsyo ng kanilang mga kandidato na posible daw nilang gawin sa katapusan ng taon o sa unang mga buwan ng 2027. Yan ay kahit pa nag-anunsyo na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo. Sabi ni Monteveros, may free will o kalayaan naman ang sino mang mag-aanunsyo sa kanilang pagkandidato. At ang free will na ito ay kanila na rin ginagamit dahil nasa proseso na rin sila na pagtatakda ng sariling timeline bago i-anunsyo ang mapipili nilang tatakbong Pangulo. Sa ngayon, patuloy ang pag-uusap sa mga qualifications na kanilang hinahanap. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. That you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. And qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming
hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow. Halatang kinakabahan na si ate. Ngayon na, yung pangarap niya, ambisyon niya mula noon pa. Yung ambisyon niya mula noon pa ay mukhang hindi na matutupad. Mukhang sasabit na yung kanyang ambisyon. Panay tayo dyan. At pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya. Ruth, natanong din si Senator Hontiveros sobre sa nakaumang na impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Paano raw ba nila ito tatratuhin sa Senado? Ngayong maaring isa o ilan sa kanila ay makalaban si VP Sara sa pagtakbo sa 2028 presidential elections. Sabi ni Hontiveros, gagawin nila ang kanilang trabaho bilang senator judges. Magdedesisyon at boboto sila ng naaayon sa ebidensya. Narito ang kanyang pahayag. Usapin yan ng demand for accountability ng ating mga kababayan na answerable lahat kami na nagtatrabaho sa gobyerno. So ako, Wala ka na. Huwag ka na marami sinasabi. Kinakabahan na kayo. Kinakabahan na ang lahat ng mga makakalaban ni VP Sara Duterte. Baka nga yung iba, hindi na talaga tumakbo dahil sayang lang, ubus pera lang, mapapagod lang sila, no? Ay nako, kawawa naman kayo, no? Kawawa naman kayo. Pinangarap nyo talaga yan, maging presidente, pero walang nangyari. Ay, how sad. Sad life. So anyway, maraming salamat po. Tuloy-tuloy ang ating pagbabalita ng katotohanan. Baka naman pwede ninyong pwede nyo namang i-like at subscribe po dito. At kung nais ninyo sumuporta, pwede rin yung membership. Pero kung wala man, at least subscribe man lang at i-share nyo itong video na ito. Pero dyan yung share, tapos copy nyo yung link, tapos i-paste niyo sa Facebook ninyo. Pero ang mas maganda, i-paste ninyo mismo sa mga ipadala nyo sa Messenger. Yan ang maganda. Yeah? Okay.